Mga sumbong ngayong araw sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Sasakyang nasira, gawa na. Request na refund sa insurance. Hanggang ngayon, tenga. Covered court ng barangay. Mula umaga hanggang gabi ang ingay. Pero wisyo sa katabing bahay. Habi daw kasi magpakalat ng chismis. Kaya rider, pinag-iinitan ng area manager. Pinarentang sasakyan, nadawit sa nakawa ng krudo. Sasakyan, iniipit daw ng pulis sa San Ildefonso. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Problema, binigay po na option ng insurance ay matagal po. Ako po isang Grab driver. Noong January 25, na-aksidente po ako sa Pasig. Kinabukasan, pumunta po ako sa insurance para ilapit po yung aksidenteng nangyari. Karoon po kami ng pag-uusap sa insurance na papagawa po yung sasakyan. Kaya nagkaroon kami ng pag-uusap na ako na lang magpapagawa. Pumayag naman po sila na maghanap ako ng shop. Kalipas ng 3 araw, tingnan po ako ng deed of sale sa first owner and second owner. Wala po akong mapakita, nangyari ay na-deny. Makalipas ng 1 buwan, naibigay ko po ang deed of sale. Hanggang ngayon, wala pa rin pong refund na binibigay yung insurance. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Alright, so kasama natin ngayon yung mismong complainant na si Larry Aguilar na isang Grab driver na nasangkot umano sa aksidente. Ngayon, pinagawa niyang kanyang sasakyan and then mukhang nagkakaroon ng problema sa insurance. So, Sir Larry Aguilar, magandang umaga po sa inyo. Yes po sir, magandang umaga po. Okay. Sir, gusto ko lang matanong, ano pong naging problema natin dun sa inyong insurance? Ay, bali po, pinayagan po ako nila ipagawa sa labas. Gawa na. Paano po, sir, pinayagan? Bali po, Nagkaroon ba kayo na maayos na pag-uusap? Nag-file ka ba ng requirements? Nag-file ka ng official claim sa insurance? pumunta po ako doon sa opisina nila para po kausapin yung insurance. Ang nangyari po, matatagalan po na 2 weeks o 1 month o mahigit. Kaya nakiusap ako na ako na lang magpapagawa sa labas. Ako na lang maghanap ng shop. Anong sabi nila? Pinakausap po sa akin si Sir John, Sir John. Hindi, pero nakausap nyo at nagsabi sila, okay, go ahead. Pinayagan pa ako maghanap ng sa madaling salita, pinayagan ako maghanap ng shop. Ngayon ako naman umalis at naghanap ng shop. So pinayagan ka maghanap ng shop, pero pinayagan ka ba na ipagawa na yung sakyan? Kasi magkaibang bagay yun eh. Ayun po, pinayagan ako maghanap, nag-send po ako ng quotation sa kanila doon sa GC. Tapos ngayon, nung time na yon, pinagawa ko din po sa shop na yan. Tinatanong ko sir, hindi ko nakukuha yung sagot. Pinayagan ka ba ipagawa yung sasakyan? Kasi sabi mo, pinayagan ka maghanap o naghanap ka. Sinabihan mo ba sila regarding dun sa sasakyan? Tapos sabi nila, okay, pagawa mo na yan. Ito yung letter of authority or LOA. Nung umalis po ako, wala naman po sinabi na wala naman sinabi na ipagawa ko. Basta maghanap po ng Naghanap ka, nagpasa ka ng quotation, Opo. Anong sabi Ang buong nila? akala ko, okay na yun kasi ang usapan nga, i-refund na lang. Hindi, pero nag-okay ba sila once na ipapasok mo yung sasakyan? Or hindi ka pa nakahingi ng basbas bago ipasok yung sasakyan? Wala pa akong sinabi sa kanila, wala po silang sinabi na So wala na pang binigay na basbas sa'yo Opo. or advice na pwede mo na ipagawa yan? Opo, wala naman po. Pero ikaw ay pinagawa mo na yung Opo, sasakyan. Pinagawa ko na. Tapos ngayon, ang nangyari, pinagawa na lang ako ng request letter. Anong kailan ngayon? Hindi, nung pinasa ko na yun, Nung pagkatapos mo na mapagawa, sinasabi request letter? hindi, bago pa nung sinabi ko na pinapagawa na, sige sir, maggawa ka na ng request letter. Nung ginagawa na? Opo, nung naisend ko na. Nung gumawa na ako, sinend ko sa kanila, ayun nga, daw nila sa claim department. Tapos, Ngayon, tanggap ba o na-deny? na-deny po kasi gawa nung yung first owner at saka second owner, hindi naibigay sa akin yung deed of sale Okay, nila. pang ilang owner ka ng sasakyan? Pangatlo sir. Hindi pa nakapangalan yung sasakyan sa'yo? Hindi pa po kasi binabayaran po sa bangko. So, yung insurance nakapangalan doon sa first owner? Yes po. Okay, ano pong pinagbabasihan din ng insurance at bakit ka kinikilala ng insurance? Meron ka bang certification? Meron bang papeles para Deed of sale patunayan? po. Deed of sale na pagkabili ko. Oo. Yung pang Pero officially kinikilala ka ng insurance? Yes po. Okay. So, ngayon, nagkaroon ng problema doon sa dokumento kaya na-deny yung unang claim mo. Yes po. Tama? Apo. Kaya ngayon, lumapit ka sa amin para manghingi ng klarong usapan regarding doon sa ano bang pwede mong gawin. Tama Yes ba? po.
Sige. So, meron tayong statement actually dito sa nanggaling sa mismong insurance ni Sir. So, nakausap naman ng bitag ang insurance company ni Larry Aguilar na Metropolitan Insurance Company Incorporated. Ayon sa kanila, naghain ng claim si Larry at nagpakilalang siya ang bagong may-ari ng sasakyan. Ngunit ayon sa record, nakapangalan pa rin sa unang may-ari na si Lolita Baclayo. Dagdag pa nila, wala raw natanggap na abiso ang Metropolitan Insurance Company Incorporated tungkol sa paglilipat ng pangalan ng sasakyan o pangalan sa sasakyan bago mangyari ang aksidente. Dahil dito, hindi kinikilala ng MICI si Larry bilang opisyal na kliyente o partido na may kontratang legal sa kanila. Patungkol naman sa sinasabing request ng refund ni Larry sa pagpapagawa ng sasakyan, kasalukuyan na raw itong closed file nitong March 13, 2026. Subalit bukas naman daw ang MICI na muling suriin ang kaso kung magsusumite si Larry ng mga bagong ebidensya o sapat na dokumento para sa request for reconsideration. Sir, matanong ko lang sa iyo, no? Third owner ka, binili mo yung sasakyan, bakit hindi pa nailipat sa iyo? Hindi pa ho tapos sa bangko. Hindi pa tapos sa bangko. Inuhulugan ko pa ho yan. So parang ang nangyari, sinalo mo. Yes po. Binayaran mo yung owner, tapos yung monthly payments, ikaw na nagbabayad tama doon sa first owner. Tama ba? Direct po sa bangko. Direct sa bangko na nakapangalan sa first owner. Yes po. Okay. So, ngayon naman, anong nagiging setup ngayon with the insurance? Willing ba daw sila na tulungan ka daw? Okay May lang mga naman pangako po doon sa akin, tapos hanggang ngayon inantay ko po. Ito di po, expired na po yung, yung kontrata sa insurance. Today, expired na yung kontrata sa insurance. 1 year na po Edi siguro yan ang tatanungin natin dito sa Insurance Commission kasi kung expired na yung insurance, baka mamaya magamit pa yan laban sa iyo. Kung kahit man mag-request ka for reconsideration. But let's see. Kausapin natin ngayon si Attorney Juan Paulo Rojas ng Division Manager Public Assistance and Mediation Division ng Insurance Commission. Attorney Juan, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po, Sir Carl. Alright. Attorney Juan, no, tayo po ay naka-live ngayon. Attorney, ano pong masasabi niyo dito sa case ng aming complainant na si Larry Aguilar? So it seems to be na mukhang binili niya from the first owner, naka-financing pa yung sasakyan, currently binabayaran pa rin niya sa bangko. Ngayon, hindi po nakapangalan sa kanya yung insurance, pero kinikilala daw siya. So ano po yung nagiging problem dito, attorney? What can he do? Kasi na-deny yung kanyang first claim due to siguro lack of documents proving his said authority to operate the vehicle at that time. So ano pong magagawa, attorney? Kasi sabi din ni Sir ay expired na din ngayong araw, yung mismong insurance ni Sir. So, what can you recommend, Sir, as part ng Insurance Commission? Okay. Bale, Sir, kasi under po sa batas or yung Republic Act number 10607, may tinatawag po kasi tayong insurable interest. Okay? Mm-hmm. Now, dun sa insurable interest, hindi naman po necessarily ikaw yung may owner. Okay. Ikaw yung registered owner. Basta mapakita mo lang na may interest ka dun sa thing na yon kasi non-life ito eh. So, papatak siya under property insurance. So, because of that, kailangan po at the time of the loss ay meron kang insurable interest over the thing insured, no? Existing na dapat yon at the time na mangyari po yung loss or yung accident or whatever cost po na covered ng peril. And then, kung katulad po niyan, sasakyan po yan eh. So, dapat po, kung may mga ganyang transaction or transfer ng ownership ng sasakyan, kailangan po kasi na i-inform si insurance company. Ang tawag po doon ay endorsement para nalilipat po yung pangalan ng insurance sa pangalan po nung current na tao na nagmamayari po or may interest po dun sa sasakyan. Yes. Kasi po, meron pong specific provision po no, sa Section 18 ng Republic Act number 10607 na ang sinasabi po ay no contract or policy of insurance on property shall be enforceable, no, except for the benefit of some person having an insurable interest in the property insured. Okay. Okay. So, at that time naman po, kung expired na naman po yung policy as of this date,
kung meron naman pong pruweba si Mr. Aguilar na may existing na yung insurance sa existing na yung insurable interest dun sa sasakyan, maybe that's an issue that we can work on Okay. with the insurance company kung mag-a-avail po si Mr. Aguilar Yeah. ng mediation process po ng division Okay. po namin. Attorney Juan, ma-explain ko lang din na meron din tayong document, copy ng document, siguro flash natin sa screen yung insurable interest presenting na nanggaling sa mismong insurance company. Yung flash na document kanina, pwede ba natin mapakita? Yan. It is hereby declared and agreed that as of February 12, 2026, all insurable interest of the vehicle insured under this policy is been transferred to Larry Aguilar Okay. as per deed of sale presented to this company. Yun. So sir, yun po yung sinasabi ng itong insurable interest na binabanggit niyo po kanina. Yes, sir. So kung na-establish na naman and the company acknowledged it already, I think there's no issue na about the existence po, no? So na-establish na natin yon. At as what you mentioned on the document itself, dapat po, yun po ay may enforce na po ni Mr. Aguilar with the company kung ano man po yung Okay. benefit na yon. So sir, kung sabihin natin ngayong araw mismo ay mag-expire na yung insurance, it's still claimable? Kung ngayong araw po, it would be, yes, it would still be claimable kasi ang key factor po doon ay kung kailan po nangyari yung aksidente. Alright. Kung nangyari po siya before the expiration po ng policy, there's no reason for them to deny that, sir. Okay. Okay. Sige sir. With that said, siguro we'll avail of the said mediation na magagawa ng inyong tanggapan kasi I think it will be vital for sir para magkaroon din ng linaw sa side niya at doon naman sa side ng kabila kasi aminado naman din ang aming complainant na he's not really familiar dito sa processes pagdating sa insurance. So, Opo. at attorney, siguro maybe we can schedule the soonest that we can. Opo, sir. Alright. Okay, Attorney Juan, maraming salamat po sa inyo. Sige po, most welcome, sir. Alright. Attorney Batas Mauricio, kasapin naman natin ang ating BITAG resident lawyer. Attorney Batas, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga po sa ating mga panuhin, lalo po sa mga punyang kompanyero mula sa Insurance Commission. At napakaganda po ng kanyang pagpapahayag at tayo po'y kumakatig doon. Ang magiging hakbang po natin marahil para po dito sa ating complainant, ayon po doon sa mga bahagi ng revised insurance code na binanggit po ni attorney, yung pong pagsusumite ng panibagong affidavit sa pagpapahayag na itong mga dokumentong ito ay nagpapatunay na itong complainant natin may insurable interest. Kaya lang po kailangang magsama siya ng sinumpaang salaysay nung original insured dyan po para pagpapatunay na Okay. pati na yung karapatan niya sa insurance, nililipat niya dito sa ating complainant. Ganun po yun. Yeah. But the problem is, attorney, yung mismong first owner has already passed away. Oo. Hindi na po siya buhay. Oh, sa ganyan po riyan, yung pong mga tatayong mga tagapagmana, kung buhay po yung asawa at buhay yung mga anak. At yun po yung masalimuot kasi doon po sa binabanggit ng ating magiting na abogado sa Insurance Commission, yung pong Section 18 na binabanggit niya dyan sa Republic Act, ang nakalagay po kasi dyan, the insurable interest must exist at the time that the insurance contract commenced or started. Which means, kailangan may insurable interest yung taong maghahabol nung panahong magkaroon ng kontrata, Ginoong Carl Tulfo. Yes. At dahil yan ang hinihingi ng batas, Section 18, yung binanggit ni attorney kanina, kailangan po yung pong may-ari ng insurable interest nung pinasok niya at pinirmahan ng kontrata nung nabubuhay pa siya, mailipat dito sa complainant natin. At kung ngayong namatay na siya, yung pong mga tagapagmana po pwede naman pong pumirma na Okay. na inililipat nila. Ganun po yun. Alright. Okay, with that said, Attorney Batas, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po at binabati po natin yung manonood sa BITAG dyan sa Texas. Magandang araw po sa inyo lahat dyan. Salamat po sa pagpapahayag. Nanonood kayong Filipino community dyan sa Pambansang Sumbungan BITAG. Maraming salamat po, Ginoong Carl Tulfo. Alright, Attorney. Okay, sir, marami ka bang natutunan ngayon? Pagdating sa insurance, ano bang mga kailangan? Anong dapat kailangan natin proseso? Anong dapat antayin muna bago ipagawa ang sakyan? Okay na ba sa'yo? Okay na po, sir. Okay. So with that said, sir, balitaan mo kami regarding dun sa insurance mo. Once again, kahit expired na yung insurance by today, the fact yung mismong insidente na nangyari ay insurable siya at pwede kang makapag-claim. Okay, sir? Apo. Okay.
Ayun na, magbabalik tayo after ng commercial. Itong pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Covered court ng barangay mula umaga hanggang gabi ang ingay pero wisyo sa katabing bahay. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk. Ako po pumunta po sa aming kapitan na nagrereklamo. Ang sinagot lang po niya sa akin ay habaan ng pasensya. Saan na po ako matulungan sa aking apang araw-araw na nararanasan sa amin pong barangay court na araw-araw po maingay. Alas 6 po nag-uumpisa po ang ingay po sa amin dahil yung mga kabataan naglalaro na po agad hanggang alas 10 po ng gabi po. Kaya po kami naistorbo. Yung pagtulog po namin sa umaga, makakapagtulog ka po ng mga hanggang gusto mo. Ngayon, pag naglaro po sila, magigising ka na. Sa gabi naman po, hanggang alas 10. Hihintayin po namin matapos ang alas 10 bago po kami makatulog. Sa araw-araw po yun. Sana po matulungan ako ni Sir Ben na maremedyohan yung masarap po yung aming court. Para yung sa aming pong area na hindi na po dulot ng ingay. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Alright, kasama natin ngayon yung isa sa mga residente na apektado dito sa isang covered court ng barangay nila dun sa may Caloocan. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga, Sir Sargar. Alright. Sir Ivan, nagkakaroon kayo ng problema dun sa inyong basketball court dun sa may barangay 132 Bagong Barrio, North Caloocan. Tama po ba? South, sir. South Caloocan. Alright, okay. So, sir, doon sa naging problema ninyo, doon sa basketball court na dulog mo na ba sa barangay or kung sino man? Yes, sir. No, actually, sir, noong 2018 pa, nakapagdulog na rin ako dyan nung luma pa yung aming court. Hanggang maging improvement yung court namin, naging third floor. Nakita ko nga, sarado yung court. Anong nagiging problema ngayon, sir? Ang problema namin, sir, yung aming area, kasi sandi pa lang po ang pagitan ng aming court. Yung court po kasi, plastic po na, parang jealousy po style. Naka-steady po siya. Na ang po, open siya. Kada laro yan po, maririnig po, maingay. Yun po ang concern namin. Anong oras ng gabi siya maingay? Hanggang alas 10 po ng gabi, sir. Hanggang alas 10 ng gabi, anong araw? Araw-araw po. Araw-araw may Opo, paliga? Kasi, hindi po paliga. May paliga, mayroon po siyang schedule. Kasi po sa amin, kahit ano pong barangay pwede, basta schedule. Pero after ng alas 10, hindi na maingay? Yes po, kasi po yung curfew na. Ang concern lang po namin, mismo, senior na po kami. Ang hinahanap po namin katahimikan. Magandang, yung araw-araw na, pwede kang manood ng TV na hindi maingay. Yun po ang amin po ng request sa kinausap namin ang kapitan namin. Sinabi po namin na ganito po na naranasan namin sa araw-araw. Habaan daw po ang pasensya. Yun po ang, yun po ang sagot sa amin. Sige. So, ano pa yung nagiging problema, sir, aside doon sa maingay pa rin kahit hanggang alas 10 ng gabi, araw-araw? Ano bang iba pang napansin mo? Na-forward ko po sa staff niyo po yung video. Hindi, okay lang. Ikwento mo lang sa akin. Yun po. Yung araw-araw po na yan, hihintayin po namin yung matapos po bago kayo matulog. Yun po ang magiging sistema po namin. Matapos ng liga? Yeah, hindi po liga, kahit po ordinaryong laro. Ano naman ito? Mga pa-event? Yeah, event po yan. Second floor. Wala po kaming choice. Gaano kalapit ba yung bahay? Parang mukhang sobrang lapit na ata ng Opo, bahay ganito lang po, support. sir. May tutulak mo po yung
jealousy po na yung bintana po. So nandyan kayo Ayan sa po may yung loob aking ng bahay po, yan. eskinita. Ayan po. Halos tabing-tabi nyo yung Opo. mismong court. Opo. Okay. So, sir, ano bang gusto nyong mangyari? Bakit po kayo lumapit sa amin? Kaya po ako nalapit sa inyo. Sana po masolusyonan po. Kung masasaran po yan, wala na pong problema. Kahit magpalaro sila hanggang hating gabi, wala na pong problema. Yun lang po ang aming hinihiling. So, more of para mabawasan yung ingay. Opo, actually po, yan lang po talaga ang hinihiling ko eh. Kasi kahit na po magpalaro sila, wala na po akong choice kasi sarado na po yun. Big deal na po sa amin yun. So, Kasi soundproofing, parang ganun yung request mo. Yes. Or kung ma-review ng ating city engineering, Yes, ma-check ba? kung ano bang pwede para mas mabawasan ng Opo. ingay. Ganun ba? Opo. Kasi po, masama pong epekto na po sa amin yan. Pero nyo, Okay. gusto nyo pong matulog sa umaga, hindi ka na makatulog dahil may Sige, naglalaro sir. na. Okay. So with that said, kausapin natin ngayon itong kapitan ng Barangay 132, Bagong Barrio, South Caloocan City. Magandang umaga po sa inyo, Cap Reynante Mariano. Good morning po, sir. Yeah. Cap Reynante, ako po si Carl Bitag. Naka-live po tayo ngayon. Cap, may residente ninyo na malapit sa amin regarding dito sa isang basketball court or events place na isang parang facility nyo dyan sa inyong barangay. Cap, ano pong masasagot natin? Kasi itong si Sir ay nagkakaroon ng problema sa ingay, hindi ata na ma-manage ng maayos kung paano. Ano ba ang sagot natin dito, Cap? Actually, kung maano nyo naman po, sir, talagang 10 o'clock, i-stop namin yan. So, yun naman po talaga yung curfew hour natin. Yun nga lang, nagkataon talaga na itong aming facility sa barangay o ng court namin, nasa third floor, highly populated talaga itong area namin, sir. Talagang makakadikit din yung mga bahay. So, talagang meron talagang source of sound talaga. Aminado naman tayo dyan dahil magkakadikit nga. Open, kumbaga yung court namin pangkalahatan ng residente rito, even sa mga ibang barangay talagang ginagamit siya. Kasi nag-iisa ho siyang court ngayon dito sa amin sa Caloocan sa Bagong Barrio. Okay. So siya yung talagang puntahan ngayon dahil yung lahat ng mga ibang court ng ibang kalapit barangay ay under construction lahat. So talagang fully occupied yung oras namin talaga. Matanong ko lang ka, paano yung sistema ninyo ng pagre-regulate ng mga tao na naglalabas-pasok dyan sa inyong barangay? Sa court? Actually, meron naman silang may designated schedule sila. So by schedule yung mga ginagawang event dyan? Yes, Event or basketball, ganun ba? Basketball po, opo, yes sir. Okay. Ngayon, yung concern naman niya, narinig ko lang po, no? Yung concern niya kasi meron yung sa tapat nung parang apartment nila yata yan. May louver ho kasing window yan sa tapat nila, which is kabilaan ho yan. Yan yung nagiging source of fresh air, yung breathing ng mga... Yung parang ventilation na binabanggit. Yes po, siya po. Dalawa lang po yan, magkabilang dulo. So, yun nga, nire-request niya sa akin. Sabi ko, sige, anuin ko naman actually. Sir, pero ano pong magiging solusyon natin? Kasi at the end of the day, may residente pa rin tayo nagre-reklamo dyan. Anong magagawa natin? Napasuri ba natin na sa city engineering? Ma-check ba natin kung ano bang posibleng pwedeng magawa? Ibang remedy? Napa-check ba natin yan, sir? Actually, may usapan naman kami niya na sabi ko, sige, actually, tumakit kami pareho niya yung Mr. Ivan yan sa third floor. Sabi ko, sige, huwag lang tayo magmadali. Kaya lang ho, meron ho kasi nangyaring sakuna rin dito sa amin na nagkasunog last May, itong 25 katapusan, halos ng Mayo. Yes, sir. Yung tinatanong ko lang is kung na-consult nyo ba sa city engineering, kung may magagawa ba silang ibang paraan na posibleng mabawasan ng tunog or something. Nasa level pa lang ho namin na sige, natin yan, isasara natin. Kumbaga mapagbigyan yung kanya. So, paano nyo po, Cap, in-address yung problema ng ating complainant na doon na si Ivan? Ano po, sir? Paano nyo po na solusyonan ang kanyang problema at that time na nag-usap kayo? Ito nga ho, kaya nga ho, yung sinasabi ko po sa inyo, nagkaroon ho po ng sakuna dito sa amin na temporary, itong mga family na nasunugay, nandito rin ho sa amin. Cap, tinatanong ko lang po, no, wala na kung nagkaroon ng problema, sakuna or what. Nagkaroon ba kayo ng usapan nito ni complainant kung anong gagawin na solusyon dito nung time na nag-usap kayo? Meron ba na pag-usapan o sinabi mo lang, habaan lang ang pasensya, yun lang ang naging pag-uusap? Pinapatakpan po nga niya.
Hindi, Kap. Ano bang napag-usapan? So, wala kayong napag-usapan? Meron nga po, ang pinag-usapan po namin, sabi ko, sige, i-address ko yan. Pero bigyan mo lang ako ng time, kako. Okay, so ngayon, Kap, nag-uusap na tayo ngayon versus dun sa nag-uusap kayo dati, may lumipas na oras. Ano yung recommended mo na solusyon ngayon? Hindi nga, tatakpan nga po yun. Tatakpan po yung kanilang inihiling, nire-request. Kaya lang nga po, ito nga po, sinabi ko lang, nagkaroon lang ng sakuna dito sa amin. Inayos ko lang po yung mga residente ko na nasunod. Okay, okay, Kap. Ongoing pa ba yung sakuna o tapos na? Alin po? Ongoing pa ba yung sakuna na binabanggit mo o tapos na? Nandito pa po sila, nag-i-stay pa ho. Nandito pa. Okay. So kung ganun, sir, I think mas maganda manghingi na ng tulong dito sa mayor's office kung ano man, or city engineering. Pero siguro, Kap, dyan ka na lang sa linya, kami nang kakausap. Dito sa secretary to the mayor's office na si Attorney Don Caminia, ng Secretary to the Mayor's Office of Caloocan City. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Don. Magandang umaga po. Yeah. Attorney Don, ako po si Carl Bitag. Kasama ko po ngayon yung complainant na kung saan ay nagrereklamo po, sir, tungkol sa isang basketball court na sobrang lapit doon sa kanilang bahay na nagkakaroon ng problema doon sa mismong ingay. So ano po magagawa natin, Attorney? So from what I hear po, we will ask our city engineer to look into yung basketball court saka yung residente na nagko-complain para makita ho natin kung ano yung mga technical solutions na magagawa. Okay. Siyempre, maintindihan naman po natin na dahil nga public venue yan, basketball court, siyempre yung mga kabataan natin gusto maglaro din. But then at the same time, siyempre, we have to also look into noise pollution, yung mga concerns about it. So, nagpapunta na nga ho kami from the City Health Office din para i-check yung mga noise level around the area. But then yung bigyan nyo lang ho kami ng time kasi Friday going to the weekend para ma-schedule namin yung city engineer namin magpadala ng mga tao para tignan yung court and makita namin kung ano mga solusyon, technical solution ang pwede natin i-recommend. Yes. Yan, sir, actually yung hinahanap kong sagot, no, na maganda na usapan na technical solution. Hindi po yung, of course, sasabihin na umano'y paghahaba ng pasensya. Naintindihan ko naman yun kung may sakuna or what. Ang sa akin lang, sir, is, of course, offering our said residents a technical solution. But anyways, with that said, sir, asahan po namin na magagawa nyo sana ng paraan itong complaint ni Sir Ivan. Kasi hindi lang naman siguro siya at mas marami pang mga residente na apektado dyan. So, Attorney Don, with that said, maraming salamat po sa inyo at we will look forward to the update ng inyong office. Opo, masahan niyo po, si Mayor Along talagang tinututukan po ito. Regards, sir, sa inyong mayor. Maraming salamat po, Attorney Don. Welcome po. Okay. So, Sir Ivan, narinig mo naman ang sagot ng mismong Secretary to the Mayor's Office. Sila na mismong gagawa ng paraan, ipapasuri sa City Engineering. Siguro balikan natin ngayon si Cap Renante. Nandiyan ka ba, Cap? Hi, sir. Opo. Cap, siguro sa susunod, no, kung may mga noise complaint or may mga complaint na baka hindi mo na kakayanin o sakop, siguro mas maganda na idaan natin sa technical analysis para magawa ng technical solution, kagaya po ng sabi ng ating Secretary to the Mayor's Office. Okay po sa iyo, Cap? Sige po, basta win-win solution, wala naman pong problema. Okay lang po. At saka, Cap, siguro na lang baka may ma-improve lang tayo sa pagmamanage or crowd control dyan sa basketball court given na may mga residente or siguro kung may pwede bang baguhin na oras pagdating ng Monday to Friday. Kasi intindihan ko naman kung Saturday, Sunday, medyo lampas sa oras, okay. Pero sana pagdating ng Monday to Friday, araw ng trabaho, medyo mapaaga na lang natin, sir, yung mga curfew dyan ng mga basketball court. Okay po, Cap? Sige po. Opo. Okay, thank you so much, Cap. Okay po. Sige po. Okay. So, Sir Ivan, sana naman ay nakatulong na kami sa inyo base dun sa mga feedback ng ating mga nakausap ay magagawa na nila ng paraan kasi maganda naman yung sinabi ng ating office Secretary to the Office of the Mayor na meron daw technical na gagawin. Okay? Yes, sir. Maraming po salamat at maganda po yung feedback na aking na-observe. Okay, mabuti. So, siguro, sir, pagka once na nagawa na nila ng paraan, videohan mo.
Tapos Yes, sir. may send mo din sa amin para talaga Yes, sir. makita. Basta na maganda ang improvement na naging solusyon na ng City Council, PBJ ko at pupunta po ako dito. Okay. Para kung ano mo, halimbawa kami po ay naiingayan pa rin na hindi na nasolusyonan, babalik pa rin po ako. Okay. Na maging kuhaan. Alright. Okay. So with that said, sir, maraming salamat. po, sir. Maraming po salamat si Car sir. Okay. At magbabalik tayo after ng commercial break. Ito po sa sumbungan, Bitag Help Desk. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Habi daw kasi magpakalat ng chismis, kaya rider pinag-iinitan ng area manager. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk. Kaya po siya nagagalit sa amin dahil ako lang po naglalakas loob sa kanya mag-report sa mga maling pamamalakad niya na hindi niya dinadaan sa proper procedure. Ginagawa niya lang ang verbal ang lahat. 1 year na po kami nagtatrabaho sa JRS. Nang dumating lang po yung area manager, nagkagulo-gulo na po kami. Gusto niya pong mangyari is ma-deliver namin kahit risky area. Wala siyang pakialam. Basta may deliver namin yun kahit alam nilang delikado na yung sitwasyon namin doon. Binememuhan niya kami dahil sa pansarili niya lang. Yung mga memo pong gusto niyang pilit ipirmahan sa akin, insubordination, saka preventive suspension po, na hindi ko po ginawang pirmahan. Yun po lalong kinagalit niya at nagmura po siya sa akin. Na sinabi niya, expression lang daw po yung mura niya. At wala akong karapatan para suwayin siya sa lahat ng mga inuutos niya. Ang gusto ko lang mangyari, bago lang ako ma-exit, sana naman wag niya na akong pahirapan. Ibigay niya na lang yung dapat ibigay niya. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Alright, so mga kasama natin ngayon, itong dalawang GRS Express riders na sina Edwin at Anthony. Magandang umaga po sa inyo dalawa. Magandang umaga, sir. Alright. So, mukhang nagkakaroon nata kayo ng problema dito sa inyong area manager. Yes, sir. Yes, sir. Ano ba sir yung mga issues aside sa nabanggit nyo kanina na kung saan nagkakaroon ng murahan ba yun or something? But matanong ko lang, ano yung binabanggit nyo kanina na nagdi-deliver sa mga risky area? Yung ano po sir, yung mga squatter po. Halimbawa po yung mga, hindi na po makita yung mga number ng bahay. Delikado ko doon, lalo na yung mga hindi kilala, sasabihin nila, sabihin na yan. Gusto nila i-deliver pa din. Kahit hindi na makukuha kasi talaga yun. Gusto nila pasukin ko pa rin. Delikado nga po yun. Okay. So, may mga ganun na issues kayo sa kumpanya. Paano yung sir yung nag-order ng parcel? Sa labas na lang po kami nagkikita talaga kasi pag risky area, hindi po namin talaga pinapasok. Ang gusto ng area manager namin, pasukin namin, patay kung patay daw. Okay. So, ano pa yung mga issues na nangyayari dun sa inyong dalawa sa area manager nyo? Ano pa ba yung iba yung nagiging problema? Ayun po, yung sa yung inuutos nila, hindi ho namin sinusunod dahil mali na ho. Kasi bago pa lang ho siya. Paanong mali? Yung tulad ng halimbawa yung risky area, tapos yung hindi na namin trabaho, pinapagawa niya pa. Volunteer na lang namin po. Nasa guidelines ba nyo yung tungkol dyan sa risky area na binabanggit? Bali, sir, sa amin po kasi, simula noon kasi, sir, ang protocol namin dyan, tatawagan po namin sa labas bago namin pasukin sa loob. Kasi yung dating officer namin, supervisor namin, hindi niya kami hindi kami isusugal sa loob ng ng risk area hanggat hindi contacting yung customer, sir. Kailangan kasi, sir, magkita na lang sa labas para ini-insure kasi yung safety sinabi niyo ba yung concern na yun sa branch manager? Sa area manager? Yes, sir. Kaso ini-ignore niya lang yung mga ganong concerns namin, sir.
Regarding doon, yung mga minimimuhan kami ng wala sa lugar. Tapos yung halimbawa, katulad sa amin yun, preventive suspension kami. Binigla kami, sir, hindi man lang kami in-invite sa office namin para i-debate yung sarili namin. Yung sinasabi ninyo, parang walang notice to explain. Yes po. Yes, sir. Pero ngayon, kayo ba ay naka-employ pa ba doon o nag-resign na kayo? Render na lang po. Connected po, sir. Rendering na lang po. Rendering na lang. Hanggang kailan na lang kayo? Bali ako, sir, July 7 po. Ako po, July 4. So hanggang bukas, tapos ikaw hanggang July 7. Yes, sir. Ano po sir yung dahilan? Bakit sinuspend kayong dalawa? Ano po kasi, sir, kumbaga kasi, sir, iba na kasi siya, nami-personal na eh. Paanong nami-personal? Ano po siya, sir? Nireport ko po kasi na yung ano niya, walang binababa po yung management na memo. Gusto niya gawin pa rin namin, verbal lang ho, wala pong memo. Anong binabanggit yung gusto niya ipagawa sa inyo? Yung pagpasok po ng motor na hindi naman po pwede talaga sa loob, sir. Anong hindi pwede sa loob? Opisina po yun, sir eh. Office yun, sir eh. Ang concern po kasi namin, sir, kargado po kasi ng gasolina yung motor. Bukat po nun, mataas po yung surface ng lupa ng store namin, sir, kasi may dalawang hagdan pa, tapos ipapasok sa loob, may karga kong gasolina eh. Ang concern namin, sir, pag nagkasunog sa loob ng building namin, tupok yung buong building, sir. Pag nagkaroon ng short circuit. Pero sir, siguro kung yun ay utos, di ba dapat mas maganda sundin na lang natin yan. Kung may concern tayo, sabihin na lang natin sa kanila. Hindi po, tinatawag. Kung ayaw nila makinig, sila naman din magbabayad kung masunog lahat yan. Di ba po ba? Kaya nga, sir eh. So bakit hindi na lang po natin sinunod? I mean, yun lang yung sa akin ha. Kasi of course may concerns tayo. Pero at the end of the day, kung ang level po natin ay isang empleyado, hindi naman tayo kasama doon sa mga nagdidesisyon, hindi naman po natin din magawa. For example, dito sa opisina, dito sa Bitag, sometimes there are things na hindi agree ang mga tao doon sa mga boss na mga inuutos, pero ginagawa pa rin nila. Opo. Diba? So, I mean, it applies sa lahat ng kumpanya. So, bakit po tayo hindi sumunod? Kasi nagbigay pa ng puwang para masuspende kayo or masabi na insubordination. Yun na po, sir. Binura niya na po kasi ako yun, sir. Tapos parang akmang sasapakin niya po ako. Gigil na po siya sa akin. Anong dahilan? Bakit galit na galit Dahil sa'yo? nga po ayaw po namin pirmahan yung insubordination saka yung preventive suspension mo. Bago po tayo umabot doon sa preventive suspension at doon sa insubordination, ano po ba yung naging issue bago tayo umabot doon? Kasi siguro naman, hindi naman yung isang beses lang nangyari tapos insubordination kaagad. Ano po ba yung ibang naging issue ninyo bago tayo umabot doon? Yung ano sa amin, sir, yung sahod namin itong huli. Kumbaga, dinaya yung ano namin biometric namin, sir eh. Paanong dinaya ang biometric? Kumbaga, sa biometric namin, sir, kumbaga 7 AM po yung pasok, nagiging half day, tapos hindi po, naka-base po sa payslip namin, walang hulog yung premium, SSS, Pag-ibig, tapos PhilHealth, tapos ang kinaltas nila nasa 1.3, ang natirang sahod sa akin, 400 plus na lang. Ano daw yung mga kinaltas sa'yo? Natanong mo ba doon sa HR? Hindi na sumasagot, sir eh. Ini-ignore nila yung mga ano namin. Sa akin naman po, binura lahat po yung payslip ko sa email. Lahat po ng data ko, binura nila dahil galit na galit po sa akin si Sir Jeff. May personal na galit talaga. Ano ba sir yung nagiging problema? Bakit parang galit na galit sa inyo? Ano bang ginawa ninyo? Dahil yung pinapatrabaho niyo sa amin nga, sir, na risky. Tapos yung... Meron pa bang mga ibang issue? Baka naman mamaya nakwento nyo sa iba dyan. Yung Hindi po. regarding Yung dun ano sa po, problema. yung health card po, saka yung credit card. Pag hindi po namin na ano ng problematic ng kompletong detalye, matcha-charge po kami ng 300. Anong ibig sabihin nyo na health card tsaka credit card? Yung ano po, dinideliver po kasi namin, MaxiCare, credit card ng mga taong gusto magka-credit card. Tapos, pag hindi ho namin na-deliver, kasi nga problematic, wala yung tao, walang ano, gusto nila kompleto. Pag hindi namin na-kompleto yun, charge kami ng 300. May message po yun sila. Wala naman pong memo yung company yun. Tapos sir, regarding po sa ano namin, sa parking namin sa office, parang ayaw ng ano ba, yung paggamit sa amin yung personal namin. Kumbaga, pag ipaparking namin sa vicinity ng office namin, sir, i-charge daw sa sahod namin ng 100. I think, sir, yung mga sinasabi na usapan na kaltas na yan, I think yan ay ayon siguro sa guidelines nila na para magkaroon ng pagsusunod dun sa patakaran. Wala akong Kasi kung for example, ako man, may isang kumpanya ako na ganyan,
may papatupad talaga ako ng mga ganyan ng mga parameters. Kasi kung ako ang receiver ng credit card, sabihin natin, makita ko na ginawa ng rider ang lahat para i-deliver. Ngayon, kung hindi niya na-deliver, then understood yun, magre-redeliver dapat siya ulit. Yes po, Diba? ginagawa po namin, sir. But hindi ko kasi maintindihan, parang may bagay na hindi ako nakikita na bakit umabot sa punto na kung mga ganyan na minor issues lang naman yung nagiging problema, ano ba yung nagiging talagang issue? Bakit umabot sa punto na insubordination at suspension pa kayo? Yun nga po, sir, yung sinasalungat na po namin siya, galit na galit po siya, tapos nireport ko po siya sa HR ng head office dahil hindi po siya... Nireport mo sa HR? Opo. Okay. Dahil Anong mali sinabi po. mo doon sa HR? Yung sabi niya mag-deliver daw, yung nag-meeting siya, mag-deliver daw kami kahit risky area, patay kung patay. Eh ayaw nilang maniwala. Anong dahilan ba bago umabot doon? Nagkasagutan ba muna kayo bago nagkaroon ng ganong klaseng pagsasabi sa inyo? Mga ilang araw pa lang po, tapos pagpunta niya na po doon. Hindi, nagkasagutan ba muna kayo bago niyo Yes, nasabi sir. yun? Yes, sir. Okay, bakit kayo nagkaroon ng sagutan? Dahil yun nga, yung hindi ko pagsunod sa gusto niyang mangyari, sir. Which is? Yung sa motor na hindi ko lang pinasok is paradahan naman ho. So talaga nagsimula doon sa parking na motor na hindi mo sinunod. Yes, sir. Then umabot sa punto, sa inis niya, nagpatong-patong na Yes doon sa po, mga sir. request nyo, hindi na kayo pinagbigyan. Yes, sir. Ba't hindi nyo sinunod yung pagparada ng motor sa loob? Hindi kasi sir, ang sa amin po kasi, for safety purposes po. Kasi ang una sa lahat sir, may guard naman po doon sa gabi. Bakit niya ipapasok sa loob? Paradahan po talaga ng Paradahan po talaga namin yun sir, kumbaga bayad po nung Saan yung paradahan na binabanggit ninyo? Sa Regalado sir, Fairview. Hindi, sa may kalsada ba siya? Sa may parking area? po. Parking area sir. Paanong parking area? Bali sir, ako yung surface ng lupa eh. Tapos, kumbaga yung mga motor, katabi ng truck namin, doon lang Ano yun, malapit ba siya doon sa sidewalk? Malapit sir, malapit. Baka kaya pinasok sa loob. Kasi gawa ngayon na active ng MMDA sa pagkukuha ng mga motor na within the said sidewalk area, baka kaya pinasok ng inyong management yung mga motor at pinapasok doon para maiwas yung pagkuha ng motor or kung ano man. Mga ganun. Hindi, wala Wala naman naman pong memo, sir eh. Wala pong memo eh. Kasi bago lang po yung area manager namin na So, kailangan dapat kada kibot, kada kilos, dapat may memo na inaabot. Yes sir. Ganun po siya. Ganun po. So, kunwari, kung ako man, manager ninyo, mag-uutos ako ng ganito, sasabihin nyo, hindi ako kikilos hanggang sa may memo. Ganun ba? Hindi po, yung galing pong... sumusunod naman po kami, kaso parang may mali. Hindi, paano sumusunod? Sabi nyo nga, hindi nyo nga pinarada, due for safety purposes, binase ninyo sa inyong kaalaman. Yes sir. Di ba? Opo. Kasi yung ano yun? Kasi yung kasamaan din namin sir na sa record. Kasi yung sinasabi nyo, parking sa loob ng building, hindi ko maintindihan. Bakit hindi nyo maipasok sa loob? Sir, kasi office po yun sir eh. Hindi po talaga siya sila naman nagpapasok nun, mismong management. Hindi naman kayo babalikan kasi kapag pinagalitan kayo, sasabihin nyo, sir, inutos lang po sa amin eh. Sir, ano po kasi, kumbaga nagagalit na rin yung pinakamayari iba ng company namin. Eh di yung may-ari yung babalikan niyo yung manager, bakit kayo? Eh may levels yan, may hierarchy yan. Hindi naman dapat kayo yung papagalitan kaagad o itatanggalin. Dapat babalikan yung area manager. Opo, kami po. So dapat, mas maganda sana kung ako sa inyo, sinunod ko na lang yung area manager. Kapag nagkanta lintik-lintik, o tuturo nyo siya, sir, inutos po niya eh. Oh. Di ba? Mas maganda ang ganun kesa papakita ninyo na parang merong, mas marunong ako, ganito, ganyan. Parang ganun kasi lumalabas. Yun ang sa pananaw ko. Opo. Diba? Iba yung pananaw niya versus sa pananaw ko. Opo. So, dinabi-nabi na namin na hinawakan. So, yun ang gusto ko sabihin. But anyways, let's see yung wisdom ng ating DOLE. Tanungin lang natin itong Supervising Labor and Employment Officer ng Department of Labor and Employment, Quezon City Field Office na si Joanna Montesino. Magandang umaga po sa inyo. Hello, sir. Good morning po. Yeah. Ma'am Joanna, I think narinig niyo naman siguro ang aming conversation regarding dito sa napatawan sila sir ng insubordination and suspension, preventive suspension, gawa ng kanilang hindi pagsunod dun sa mga sinasabi nitong kanilang area manager. So nagkaroon ng parang away or back and forth between the people, itong mga complainants and itong mga head nila. So ano pong masasagot natin, ma'am, as part ng Department of Labor? Base po dun sa narinig po natin, no? So parang meron na po silang paggalaw doon sa, yun nga, sa naganap doon sa kanilang area manager, no? But yung
iniisip po kasi natin, tinitingnan din natin yung proseso dun sa management kung ano po ba yung available na remedy sa kanila, no? Nabanggit na rin kanina na nirereklamo nila yung manager. So, pwede rin po kasi nilang i-raise yan sa mas mataas po na management na tinatawag ko may grievance machinery sila, no? If they think na futile din po itong kanilang gagawin, mas maigi na rin po dumulog din sila sa aming opisina para ho magkaroon po ng tagapamagitan doon sa nangyayari sa kanilang opisina. At the same time, open din naman po ang DOLE to entertain kung ano yung pwedeng makita through inspection, kung sila ba talaga ay sumusunod sa policy nila pagdating po sa paggawa ng kanilang empleyado. So dalawang pwede po nilang gawin na ilalapit sa amin para ho mas maiging makita yung lahat ng nangyayari doon sa kanilang kumpanya. So mas maganda po na pumunta sila dito sa opisina para madinig din po namin kung ano talaga yung mas maiging ibigay sa kanilang service, no? Inspection ba or SENA, pag-hearing po ba? Kasi para madinig yung kanilang both sides. Okay. Ma'am Joanna, matanong ko lang, no, regarding doon kasi mayroon silang area manager, may parang binabanggit na ata na issue na kung saan ito sila ay hindi ata sumusunod unless may memo daw na ibibigay sa kanila. Ano ba sa tingin niyo, ma'am, hindi na ba pwede magbigay ng mga verbal na utusin ngayon na dapat gawin ito, dapat gawin na, kailangan ba ng official memo na ibaba sa kanila bago sila kumilos? Oo. Hanggat maaari nga, Sir Carl, yung kanilang ganitong sistema nasa code of conduct, no? Napapractice nila kung ano yung napag-aagrihan nila tungkol sa polisiya nila. So kung hindi malinaw din po yung ginagawa ng isang management, talagang dapat i-raise nila to dun sa kanilang, i-apila nila tong ginagawa nila na ganito. At the same time, kung nakita po natin na may paglabag po dun sa code of conduct na ginagawa ng kahit sino pong empleyado sa kanila, pwede nilang questionin po ito, no? Sa aming opisina, sa NLRC, sa NCMB, at dito rin po sa regional office namin. Okay. Sige, ma'am. Ganito, no? So, I think meron din tayo, ma'am, statement from the so-called area manager. So, sinabi ng area manager na maraming hindi sunusunod ang mga riders at gusto nila na sila ang masusunod. Well, coming from what you said, no, Ma'am Joanna, siguro I think kailangan nyo i-review yung nagiging process ng management in regards dito, and at the same time yung code of conduct of these people. Kasi kung sabihin natin totoo man ang kanilang sinasabi regarding dito sa mga issues ng management na hindi maayos binababa mo, orders or what, then I think that should be reviewed. But also as well, ako naman, ma'am, hindi naman din ako nag-agree dun sa ways. I mean, the intention was probably good, pero ang kanilang ways and means wasn't respectful in any way. So, baka lang ma-review lang natin in this case, mapag-usap ang dalawang panig, ano ba ang nangyari, para parehas din magkaroon ng intindihan doon sa umanong nangyaring sitwasyon. Kasi ako naman, ma'am, of course, as a part of a company also as well, kung meron mga ganun na klaseng simple na utos or kung ano man, kung hindi ka sang-ayon or what, then it's best to bring it up to higher management. Ibis na mangyayari, hindi mo susundin at that point in period of time, parang magmumukha talagang insubordination, yung ganong klaseng estilo. Ano bang tingin niyo, ma'am? Tama po kayo dyan, no? Kasi sir, yung titingnan kasi natin, lalo kung hindi naman unionize yung isang kumpanya or walang organization, nilalapit po talaga sana namin sa management to entertain yung idea ng pag-formulate ng code of conduct together with the employees para ho nakikita yung may check and balance, hindi lang po puro management. So, meron tayong tinatawag, yun nga, iniimbitahan din natin si kumpanya para ho makita din nila kung saan ho ba may pagkukulang at pwedeng makatulong yung DOLE para tagapamagitan nga po tungkol sa kanilang mga polisiya. So, mas maigi po talaga na pwede sila maghain ng isang complaint para ho maparating natin sa employer at mapatawag natin sila para makita natin yung punot dulo ng kanilang nagiging issue. Okay, ma'am, in this point in time, I think they're in the rendering process already because they already passed yung kanilang resignation. Nag-file na sila ng resignation noong nakaraan. And yung itong isang si Sir ay due ng July 4 and then ito namang isang si Sir ay July 7.
So ano po mga recommendations nyo? I think may mga ibang concerns lang siguro sila. Ano po magagawa natin, ma'am, dyan? Meron naman po kasi tayong yung sa labor advisory po natin pagdating po doon sa release of final pay nila, Okay. na kung saan kung nakapag-render na po sila ng 30 days or na-clear na po sila, dapat within 30 days from the last day nila, ma-release na po yung kanilang final pay, no? Para ho, included na po yung kanilang natitirang sahod na kung saan hindi nila nakuha, Okay. yung prorated 13-month pay nila, at as well as kung meron pa kung leave credits na natitira. Okay. Alright. So with that said, Ma'am Joanna, maraming salamat po sa inyo dyan sa Dole. Okay, walang anuman po. Okay. Salamat din So, po. klaro na ba sa inyong dalawa? Yung ating pinag-uusapan, no? Mga boss, hindi ko kayo kinakagalitan, hindi ko kayo sinasabi na maling-mali kayo. Siguro lang hindi nyo lang alam at that time kung ano bang mas maganda na gawin. Yun lang ang naisip nyo na dapat gawin. Pero ang sa akin mga sir, at the end of the day, kahit man hindi ka agree sa boss mo pa rin yan. Kailangan natin either sundin kung hindi ka sang-ayon, iakyat natin sa mas mataas na pwede pag-usapan. Kung ganyan kasi sir na gagawin natin, parang ilalagay natin yung pagdidisiplina dun sa ating bossing sa ating kamay, lalabas talaga na insubordination yun. Diba? Which is pwedeng gamitin laban sa inyo. So ngayon, ano ba gusto ninyo mangyari? Bakit tayo nag-uusap dito? Ibalik po yung sahod po namin. Dapat sa sahod pa po kami nung 30. Pero binura niya po lahat yung payslip ko nung ano. Hindi Hinold po po kami yung sahod namin, pinasahod. Hinold po lahat. Yan siguro sir ang dapat tignan ng ating dole ngayon. Paano yun sabi sir na binura? Di sir, ano po, sa ESS namin sir, meron kasi kaming system sir na tinitignan yung soft copy namin sa cellphone sir, sa Android. Pero may makukuha ba kayo last pay? Last pay sir, meron sana sir, kaso wala hindi nila, hinold nila yung ano namin, yung sweldo namin yun eh. Hindi, nag-clearance na ba kayo? Hindi po sir, iniipit po. Hindi, kasi rendering pa kayo. Upon last day, saka kayo mag-clearance 4, 7, doon kayo mag-clearance. Yun nga sir eh. Upon clearance, after clearance, makuha nyo na ang inyong last pay, tapos na tayo. Yun po yung proseso sir, kahit anong kumpanya. Magre-rendering ka muna, after rendering period mo, clearance, after clearance, last pay. Dahilan siguro kung bakit hindi na kayo sinama, dahil rendering na kayo eh. Iisasama na lang siguro lahat sa last pay. Ngayon, kung wala kayong matanggap na last pay and everything, then yun ang pag-uusapan siguro. Yun sir eh. May concern din kami yung sa payslip namin sir, yung union dues kung tawagin. Siguro ganun na lang sir, ibanggit ninyo lang sa Department of Labor and Employment na kaya naman namin kayo endorse doon. But again, regarding dun sa clearance, sa rendering and everything, yung release ng payment, usually I think 30 to 45 days, merong patakaran ng ating dole dyan for the rendering period. But depende naman yung sa kumpanya. Kung magbibigay sila ng mas maaga, then okay. Diba? So, yun lang ang sa akin, sir. Again, siguro sana maging lesson din sa inyo. Pero pacheck din natin yung dun sa naging process ng inyong manager na kung may mali, huwag natin idaan sa sarili natin paraan na hindi maayos. Okay? May tinatawag tayo na, kaya nga code of conduct na sinasabi din ng ating dole kanina. Yes po. Okay? So, klaro na sa inyong dalawa. Yes, sir. Again, rendering, resignation, rendering, clearance, last pay. Okay? Yes, sir. Klaro? Okay. At dyan na tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Ito Pambansang Bitag Help Desk. Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut Right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now.